ang palitan ng piso kontra US dollar. Bakit nga ba patuloy ang paghina ng piso? At bakit damay tayong lahat sa patuloy na pagtaas ng dolyar? Sa naging panayam namin kay dating BSP Deputy Governor Diwa Gonigundo, ipinaliwanag niya na may dalawang malaking dahilan ng paghina ng piso: fundamental factors at non-fundamental factors. Una, ang fundamental. Mataas ang demand natin sa dolyar dahil marami tayong imports. Marami tayong binibiling produkto mula sa ibang bansa, katulad ng langis, pagkain, raw materials, equipment, at ang pambayad natin sa mga inaangkat nating produkto, dolyar. Kapag mas marami tayong kailangang bayaran in dollars, mas tumataas ang demand sa dolyar. At kapag mas malakas ang dolyar, mas humihina naman ang piso. At kapag humina ang piso, nararamdaman agad natin yan sa presyo ng mga bilihin. Kapag mas mahal ang dolyar, mahal ang imported oil. Kapag mas mahal ang langis, tataas ang gasto sa transportasyon. Kapag tumaas ang transport cost, susunod ang presyo ng pagkain, kuryente, pamasahe, at iba pang basic goods. Ang tawag dyan ay inflation, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at ng serbisyo. Kaya kahit hindi ka bumibili ng dolyar o di kaya wala kang kamag-anak sa ibang bansa na nagpapadala ng US dollar, apektado ka. Ayon pa kay Gonigundo, hindi maganda ang patuloy na pagtaas ng dolyar dahil sa laki ng utang ng bansa. Nasa 18.5 trillion pesos na ang utang ng national government. Bago ang pandemya, nasa humigit kumulang 7 trillion pesos lang ito. Ang ibig sabihin, lumobo ng husto ang obligasyon ng bansa. At ang isa pang problema, bahagi ng utang na ito ay kailangang bayaran in foreign currency. Ibig sabihin, kapag tumataas ang US dollar, mas nadadagdagan ang utang natin. Sabi nga ni Gonigundo, pinaka-convenient para sa kahit sinong nasa pwesto ng gobyerno ang mangutang. Madaling umutang ngayon, pero ang masakit, wala na sa pwesto ang mga nangutang noon, pero taong bayan pa rin ang nagbabayad ngayon. At kung hindi maisasaayos ang paglago ng ekonomiya, mas malaking bahagi ng kinikita ng gobyerno ang mapupunta lang sa pagbabayad ng utang, imbis na mapunta sa ayuda, trabaho, edukasyon, ospital, infrastruktura at serbisyo publiko. Posible nga bang umabot sa 62 o higit pa ang palitan ng piso kontra US dollar? Hindi pa natin yan masisiguro sa ngayon. Pero ang malinaw, lahat tayo kailangan maghanda. Ang payo ni Gonigundo, maghigpit ng sinturon, bawas pasyal, bawas kain sa labas, bawas gastos na hindi kailangan. Mahalaga na may reserbang salapi ang bawat pamilya, ano man ang mangyari. Pero dito papasok ang isa pang malaking tanong. Taong bayan lang ba ang magtitipid? Hindi ba dapat na ang unang magtipid ay yung mga nakaupo sa pwesto? Kung ang ordinaryong Pilipino magbabawas ng gastos, mas dapat magbawas ng paggastos ang gobyerno. Dahil hindi lang ito usapin ng piso kontra US dollar. Usapin din ito ng tiwala. May tinukoy si Gonigundo na non-fundamental factor, ang epekto ng corruption issues at political scandals sa investors' confidence. Halimbawa, flood control issues. Kapag nakikita ng investors na may malalaking alegasyon ng korupsyon pero walang napapanagot, nababahala sila. Nawawalan sila ng gana na mag-invest dito sa Pilipinas. At kapag nababahala ang investors, inilalabas nila ang pera nila sa Pilipinas. Pag maraming gustong umalis, tumataas ang demand sa dolyar. Ang resulta, mas humihina na naman ang piso. Kaya ang hamon niya sa administrasyong ito, impeach the culture of impunity. Wakasan ang kultura kung saan may mga opisyal na nakakagawa ng mali pero hindi napaparusahan. Dapat na umusad ang pananagutan sa flood control scandal. Dapat ring may maparusahan sa nangyaring gulo sa Senado kamakailan lang. Kailangan makita ng tao na may ginagawa ang gobyerno laban sa iba't ibang corruption scandals. Hindi pwedeng puro press release. Hindi pwedeng puro drama. Hindi pwedeng puro investigasyon pero wala namang napapanagot. Dahil habang humihina ang piso, lumalaki ang utang ng bansa, tumataas ang presyo ng bilihin, at bumababa ang tiwala ng investors. Sa huli, hindi lang dapat palitan ng piso kontra US dollar ang dapat bantayan. Dapat bantayan din ang mga taong inilagay sa pwesto.